ito po yung ating pag-usapan ngayon. Korupsyon, milyon-milyong pera na naman. Grabe talaga. Milyong-milyong pera at pinaniwala ang korupsyon kasi parang illegal at talagang illegal. Na-discover na. Diyan po sa Department of Education. Alam niyo kung sino nakadiscover? Yung bagong sekretary. Nakakailang buwan palang sekretary. Si Sani Angara, dating senador. Ayan. Na-discover po ang ghost student. Multo na estudyante na ginagastusan ng gobyerno. Yung pala naman ay wala. Alam niyo pagka multo, ghost employees, parang ghost employees, ghost student, ganun yun eh. Mayroong pinapasweldo, kung empleyado, wala naman palang empleyado. Parang, ano yan parang Mary Grace Piatos. Binigyan ng malaking pera ng Office of the Vice President dati noon, wala naman palang Mary Grace Piatos. Yan ang lumalabas. So, ito rin ganun. Ghost student. Marami raw mga estudyante na ginastusan ng milyon-milyon ng ating pamahalaan, wala naman palang tao. Ano malya yan? Kasi ginastusan ng pera ng bayan. Basta people's money, pera ng taong bayan, at ginastos ng kahit na sinong opisyal at opisina ng ating gobyerno, bawal yan. Alam nyo, abogado, matino, si senador, ngayon ni Secretary Angara, na-discover, mabait lang yung tao, ayaw pang pangalanan kung sinong sabit Pero siyempre, sa aking opinion lang ito Sa opinion ko, hindi ito nangyari during Angara administration. Kasi siya nga ay nakadiscover at ilang buwan pa lang siya dyan. Sino ba ang kanyang pinalitan? Alam mo na, kayo nanonood, nakikinig. Sino ba ang pinalitan ni Angara? Ay di ba yung controversial na Vice President? Siya yung Secretary ng DepEd 2022 hanggang 2024. Noong 2024, nag-resign siya, ang ipinalit ni Pangulong Marcos ay si Angara. So si Angara ang nakadiscover ng ghost student. So may corruption ito. Milyon-milyong pera. So sino? Sino ang nasa likod nito? Hindi pa pinangalanan ni Angara kung sinong opisyal. Ang aking sinasabi rito, ang pinalitan lang ni Angara ay si Sara Duterte. Hindi ko sinabing siya ang involved. Hindi ko sinasabing siya ang involved. Halinaw baka kasi yung mga troll na naman dyan. Pag nababanggit yan Duterte, akala binabanatan na kaagad kasi hindi ko nakakaintindi ng paliwanag. Hindi ko sinasabi na siya ay involved. Ang sinasabi lang ay may na-discover ang bagong sekretary ng anomalya. Ghost student, multo. Ginagasto sa nating mamamayang Pilipino, wala naman palang nag-aaral. Pag sinabing ghost employees, student, ibig sabihin, mayroong pondong inire-release para doon sa bata, para mag-aral. Pero, wala naman palang estudyante. Well, natuwa ako na naagapan ito dahil nakatipid doon sa gobyerno ng daang milyon kung i-suma total ho natin. At ako naman, nagtatanga ako bakit walang napaparusahan dito. Kung baga ang parusa ay tinatanggalan lang ng voucher. Kami, siguro sasample kami ng mga tao dito na naktingin namin ay hindi aksidente dahil yung isa nagkakamali sa isang tao, dalawang tao. Yun siguro pwedeng sabihin clerical error yon. Tinukoy din ni Angara na may mga kasabwat din na opisyal mula sa Department of Education pero hindi na tinukoy pa ng kalihim kung saang departamento. Sabi ni Angara, karamihan sa mga ito ay nasa Schools Division at ilan sa kanila tinanggal na sa pwesto at kinasuhan habang patuloy namang inaalam ang iba pang opisyal na sangkot. Tinawag din ng kalihim na nagte-take advantage ang mga ito para kumita. Yung mga talagang may pattern na talagang nagte-take advantage siya o nananamantala dun sa sistema, naghahanap ng butas para kumita, yun talaga siguro sasampulan ho natin. Yun talaga pinag-aaralan namin dahil yung ibang impormasyon, iilang tao lang ang may hawak noon. So, yun talaga titingnan namin kung may kasabwat dito. Dati, may nakita kami may kasabwat na, although yung mga yon wala na sa DepEd yun at kinasuhan na. Sa nagpatuloy na pagsisiyasat ng DepEd, na-discover nilang higit sa 12,000 na ghost beneficiary noong school year 2023 hanggang 2024. At nitong school year 2024 to 2025, umabot ito sa higit 1,000. Bagay na nakakaalarma o mano kaya papamadaliin na ang investigasyon para matukoy pa mga posibleng sangkot sa nasabing irregularidad. Isa
isa na namang korupsyon ni Sara Lustay ang nabuking. At nako, pwede bang hindi alam ng DepEd Secretary yung mga ganyang scheme ng kanyang mga tauhan? Nako, daang-daang milyon po ang nawawala sa ating gobyerno dahil po sa pagnanakaw na ginagawa ng mga tauhan ng DepEd. Sino ba, boss? Diba? Hindi pinipinpoint dito si Sara Duterte. Hindi pinag-iinitan dito sa issue na ito si Sara Duterte. Talagang meron pong nagaganap na korupsyon kapag si Sara Duterte ang may hawak ng isang ahensya. Yun ang katotohanan. Kaya dun sa mga bumabatikos, ngayon patungkol dito sa issue ng mga ghost student, mga bumabatikos na sinasabing si BP Sara pinag-iinitan, hindi pinag-iinitan. Nabubuking lang po ang mga ginagawang katarantaduhan. Walang tao, pero nai-release ang pondo. Abay dapat hukayan, papanagutin. Sino-sino itong involved dito? Sinong undersecretary? Sinong assistant secretary? Sinong director? Sinong superintendent? Sinong secretary ng mga panahon yun? Yan na. Diba? Again, hindi ko sinasabing si Sara Duterte may kinalaman. Pero, ang nakadiscover ay ang pumalit sa kanya. Natural, hindi ngayon nangyari yan. Kasi kung ngayon nangyari yan, hindi naman yung papaya. Kung ngayon yan, hindi naman papayagan ni Angara yan. Dahil si Angara, hindi naman po ganun. Simpleng-simpleng taong yan. Senator, matalino, abogado. So siya ngayon nakadiscover. Paano ngayon? Sino na naman ito? O kayo mga troll, mga DDS, lagi kayong mga buzzer, lagi kayong negative ang comment kasi pag nakakanti yung kampo nyo, nababanggit ang pangalan, kahit hindi naman pinagbibintangan, nababanggit lang, galit na galit kayo. Parang guilty kagad kayo, bahala kayo sa buhay nyo. So ngayon, itong milyon-milyon, pero ito kaya ito tinatalakay, kasi hindi pa naman sinabing si Sara may kinalaman. Kasi may nagtatanong isang araw, 2 araw pumutok itong balita bakit daw hindi sinama sa impeachment? Sandali. Hindi talaga ho pwedeng isama. Alam niyo bakit? Hindi pa naman sinabi ni Angara na si Sara Duterte may kinalaman. Ang sabi lang niya, may na-discover sila na milyon-milyon piso ng gobyerno, pera ng gobyerno, nagastos sa ghost student. Hindi niya sinabing si dating secretary involved. Kaya lang, inaalam pa nila kung sino. Kaya hindi nasali sa article of impeachment. Sino ba ang secretary? Pangalawa pa lang naman sekretary ng DepEd, si Angara, under President Marcos administration, hindi ba? Dahil yung nakaraan kung nangyari ito sa nakarang administration, lalong masama. Lalong masama. Kasi under Duterte government yun. Sandali, marang hindi ata makakaiwas nga pala ang mga Duterte rito, kung totoo ito. Kita nyo, panahon ni Digong, meron din pong ghost student. Panahon ni Digong yan Sa termino ni Digong, ginaya nung anak. Nakadiskubre ng alleged ghost students ang Commission on Audit sa Senior High School Subsidy Program ng Department of Education. Lumalabas kasi sa latest COA report na nagkaroon ng double billing ang ilang private schools. Bawat estudyante kasi sa programa ay makakatanggap ng 14,000 to 22,500 na subsidy sa tuition and other fees sa private school. Pero ayon sa COA, nagkaroon ng 115 ghost students dahil ang kanilang pinapasukang private schools ay nag-double bill o 2 beses kumolekta ng subsidy mula sa DepEd. Mayroon ding 143 students ang walang pangalan. Ang resulta, nagkaroon ng overpayment na mahigit 1.2 million pesos. I think this is only the recording. Kasi po, ang senior high school, we all know, started in 2016. Noon lang po nagkaroon ng senior high school. Bagong-bago rin itong voucher program noon. At nung bago ito, manual pa ang pag-claim sa amin. Kasi, si Vice President at Secretary Sara Duterte, ang unang naging DepEd Secretary ni Pangulo Marcos. Tapos, kung nangyari, before Sara, itong ghost student, under naman niya ni President Digong Duterte. Si Briones naman ang secretary nun, Department of Education. Sandali, mukhang hindi talaga makakaiwas pala. Kung nangyari ito before Marcos, Duterte administration. Kung nangyari ngayon, under President Marcos, si Sara Duterte ang secretary nun. O yan ang nangyari. Anong gagawin natin ngayon dyan? Ghost student, million.
At yan ay anti-corruption na naman. Kasi may perang involved. Million-million nga eh. Wow! Ano nangyayari? Bakit puro ganyan? Baik, hindi naman kasalanan ni Angara yan dahil trabaho ng isang incumbent government official alamin kung ano nangyari sa kanyang departamento before, during administration. Eh, na-discover yan eh. Abay, hindi naman masama sigurong i-expose, di ba? Star, Estrelita Star, Herose ng Japan, di ba? Tama lang i-expose yan. Eh, pera natin yan eh. Ang magagalit dito, yung mga pikon, yung mga baser at troll ng nakarang administration. Naku, speaking of troll, nabasa ba niyo yung ano ba yun? Article ni Attorney Melvin Patibag. Patibag nga ba? Yung Batanggenyo na dating cabinet secretary ni Digong, secretary to the cabinet ni Digong, dating presidente ng Trasco, at dating secretary general ng PDP Laban under Duterte administration. Under Duterte, siya yung secretary general eh. Ibig sabihin, Duterte yun. Aba, ngayon ini-expose na niya yung mga troll. Ay talagang meron daw troll yung mga PDP Laban yung nakaraang administration. Antindi. Sa bagay, totoo naman. Kasi ang Piklawan-Dilawan, wala naman troll yung mga yan eh. Nung eleksyon, meron siguro. Pero ngayon wala na kasi sumusuporta sa gobyerno. Ito namang ating gobyerno, wala rin naman troll ito. Napakakuripot itong gobyernong ito sa totoo lang. Real talk. Napakakuripot ng Marcos administration. Tangan nyo sa mga volunteer na tumutulong sa kanila from day one until now. Puro volunteer. Wala man lang nagpapakapi na tagang Malacanang. Ni wala man lang nagbigay ng kahit ano, kahit Pasko. Kahit Pasko, hindi man lang nakakaalaala ang Malacanang sa mga tumutulong sa kanya eh. Nawala sa gobyerno. Napakaraming vlogger from day one tumulong kay Pangulong Marcos at tumutulong until now sa gobyerno. Lahat yan ay volunteer, katulad ko. Wala akong may pera dyan. Hindi gumagastos ang Malacanang kahit 5 duling. Sa totoo lang. Kaya nagbibintang na yung mga sumusuporta kay Marcos ay bayad, kalokohan yon. Dahil itong administrasyong ito napakakuripot. Huwag kayong magalit. Totoo lang. Hindi gumagastos itong gobyernong ito. Nakita naman yung Presidential Communication Office. Kaya nga papalit-palit yan ng sekretary. Wala naman kasing ginagawa. Walang ka-PR-PR ang mga Presidential Communication Office dyan. Hindi mo makita magpa-interview sa media, sa mga, wala man lang silang press conference, lahat kay Pangulong Marcos inaasa. Hindi man lang nagpatawag yung mga yan para sa mga media at saka mga tumutulong sa kanila na parang mag-lunch man lang, mag-dinner man lang, magkwentuhan lang, i-assist ang gobyerno. Walang ganun. Sobrang kuripot, sobrang tipid. Pero hindi masama yun kasi pera ng bayan yun eh. Kung maluho yung mga yan, pera din ng bayan ang gagastusin. Kaya hindi totoo yung sinasabi ng mga DDS, Duterte Team Duterte at kanilang mga followers na yung tumutulong kay Marcos ay bayad. Kalokohan yun. Itong pamilyang Marcos at Romualdez, kuripot yung mga yan. Kaya magalit sa akin, totoo lang. Pero tama yung pagkukuripot nila. Kasi yung kanilang pagkukuripot, ibig sabihin yung pera ng bayan, pinangangalagaan. Hindi nila ginagastos. Kasi ang isang government official at isang gobyerno masyadong galante sa pera, korupsyon yan. Kasi pera ng bayan ang gagastusin, hindi naman gagastos ng mga yan ng sariling pera eh. Kaya hindi ako nagsisisi. Kasi yung pagiging kuripot nitong gobyernong ito, Marcos Romualdez administration, kasi kaya ako sinabing Romualdez, kasi yung speaker ay Romualdez, di ba? Nakabuti yung pagiging kuripot nila. Kasi walang korupsyon sa media. Walang korupsyon sa mga vlogger na tumutulong sa kanila. Lahat volunteer. Tanong nyo, ako, dami kong kaibigan sa Malacanang reporter. Pag nagbibiyahe yung mga yan, kanya-kanyang gastos. Sumasabit lang doon sa C-130. O kung magpa-private plane ka, ang gagastos sa kanila ay yung bisina nila. Halimbawa, taga-ABS-CBN yan. Gusto mo sumama sa coverage kay Presidente, ikaw bumili ng ticket mo. Kung hindi ka makasakay dun sa aeroplano ng Air Force, bumili ka ng sarili mong ticket, habulin mo kung saan napunta ang Pangulo, dito at sa abroad. Ganun po ang buhay. Alam ko yan dahil marami akong kaibigan sa Malacanang na mga reporter. Kanya-kanya doon. Akala nyo yung mga Malacanang reporter kumikita sa Malacanang, hindi totoo yan. Kanya-kanya doon. Pati pagkain nila, pati pamasahe nila. Yung pa kaya ng mga vlogger na hindi naman nakakarating ng Malacanang? Kung yung Malacanang reporter, araw-araw nandun, wala kang, puro trabaho lang sila. Yan talagang trabaho ng media. Ako, ang tagal ko sa media, mahigit na 3 dekada, talagang ganun. Sarili mong gastos.
Pag may nag-imbita ng lunch para press conference, ayun lang. May nag-imbita ng dinner dahil mayroong press conference, o yun lang. Pero yung regular na bibigyan ka ng pera naman, yun walang ganon. Lalo na this government, Marcos administration, Marcos Romualdez. Kaya ako, tahasan ko sinasabi, kahit mga Marcos loyalists, Marcos supporters, kung kayo magagalit, totoo lang sinasabi ko. Itong pagiging matipid o kuripot ng gobyernong ito, nakabuti sa atin. Kasi kung sila'y galante, bayad ng bayad, bigay ng pera, korupsyon yun. Kawawa tayo dahil pera ng bayan yun. Hindi naman gagastos ng sariling pera yung mga yan. Kaya na, mabuti yung pagiging kuripot nila, yung pagiging matipid nila, na hindi gumagastos. Iyan ang totoo. Kaya yung sinasabi ng mga kritiko ng administrasyon, mga vlogger man o politiko, na merong troll o merong bayaran ang gobyernong ito na malaking kasinungalingan yan. Hindi po gumagastos ng pera at kahit ano yung Marcos at Romualdez administration. Real talk lang tayo. Yan ang totoo. Kaya yung mga vlogger na padami ng padami na tumutulong sa gobyerno, voluntary yan kasi nakikita nilang tama ang ginagawa ng gobyerno. Hindi nagmumura. Rule of law. Malayong-malayo ang style kaysa nakaraan. Ay di ba yun ang maganda? Yun ang kailangan natin. Okay? Katulad nito. Pag in-expose natin, ito sinasabi mga anomalyong ito, sasabihin ng kabilang grupo na, bayad yan, kaya in-expose yan, kalokohan yan. Sila kasi ang gumagawa nun. Inamin na nga, in-expose na nga ng kailang dating kasamahan na si Atty. Melvin Matibag, na Secretary General, Secretary to the Cabinet ni Digong Duterte, siya nag-expose na merong troll yung kanilang grupo before. Hanggang ngayon daw, meron pa rin. O, di ba? O saan ang gagaling? Galing sa inyo. O ngayon, pag-uusapan naman, bakit nagbalimbing? Ay, mga politiko, normal lang yan. Hindi ako sinasabihan ng balimbing, ba't ako magbabalimbing? Hindi naman ako konektado sa Duterte administration. At saka sakasalo ko yung gobyerno. Nandyan ako sa Channel 4, talent na ako dyan, hindi naman ako empleyado ng gobyerno. O bakit, nung panahon ni Duterte, tinulungan ko rin siya from day 1. 2025 pa lang, nung before campaign, talagang lagi akong araw-araw radio, television ng aking kampanya sa kanya. Hindi naman ako nagpunta sa gobyerno, hindi naman ako sumama sa Duterte administration, tinulungan ko siya. Di ba? Dahil siyang gobyerno. O pagkatapos nun, iniwanan ko na kasi wala naman ginawang puro pagmumura, puro paninira lang. Bakit ko naman sasamahan yung taong mapanira? Yung mga bati ko si puro personal sa gobyerno na inihalal ng taong bayan ng Pangulong Marcos, wala siyang ginawa kundi personalin, murahin at kung ano-ano. Bakit ko naman sasamahan yung ganong klaseng tao? Kaya yung mga politiko na Duterte dati, nag-alisan. Sawang-sawa na sila sa 6 na taon na pagmumura at pambabastos ni Duterte sa mga tao. Walang respeto kasi, di ba? So kaya nag-alisan. Kaya nakita mo ang daming gabinete na member ni Digong Duterte na ngayon nasa Marcos administration. Itong kauupo lang. Si Benz Dizon. Duterte yan. Yan ang organizer ng rally ng 2025 before election at during election. At nung Duterte administration, presidential advisor nga ang COVID yan eh. Presidential advisor yan tungkol sa COVID-19. Yan, Benz Dizon. Pero ang iniisip ni Pangulong Marcos, kahit kayo saan kayo galing, kahit anong kulay, kung sa tingin niya makakatulong sa kanya, kinukuha niya. Madami. Si Carlito Carlos. Sino ba si Carlos? Di ba sekretary yan? Defense secretary pa nga dati yan eh. Sekretary yan ni Cabinet Secretary yan ni Digong. Ngayon, nakay Pangulong Marcos. Di ba? Presidential Advisor on Peace Process. Si Anyo, Secretary Anyo, dating DILG Secretary. Ano ngayon? National Security Council, National Security Advisor. Ang dami. Yan si Malaya, yung Executive Director ng National Security Council. Undersecretary yan ng Department of Interior and Local Government. Napakarami po ng mga tao ni Digong ang ngayon nasa gobyerno. Iniwan si Digong kasi nga tapos na yung term niya. Pangalawa, nagsawa na nga sila sa pura mura-mura. Sabi nga ni General Torres, Commander-in-Chief niya, si Digong Duterte. Pero si Torres ang nagdemanda ng inciting to sedition before Department of Justice. Kasi sabi niya, sawa-sawa na kami. Sawa-sawa na ako at ang taong bayan sa kanyang mga pinagagawa. Daming pinatay nung nakaraan. Hanggang ngayon ba naman, pati mga senador gusto niyang patayin? Hindi pwede yan. Kaya ako siya kinasuhan. Yan ang katwiran. Yan ang matitinong tao. Hindi nagpapagamit. Nung siya nakaupo, nire-respeto siya dahil siya ang Pangulo. Pero ang pili niya kasi parang ganun pa rin. Di iniwanan sa isa-isa. Hindi yun balimbing. Yun ay prinsipyo. Yun ay makatao. Yung mga umalis kay Duterte, may prinsipyo. Makatao. Hindi sa sumama sa palamura. Ay kayong mga DDS, wala kayong ginawa.
Pero karapatan nyo, bahala kayo. O ako, sinasabihan din ng mga baser na ako'y balimbing. Bakit ako sasabihin balimbing? Hindi naman ako konektado sa gobyerno. Na hindi naman ako naging opisyal o empleyado ng gobyerno during Duterte. O ngayon ako'y nagmamarkos kasi ng style ko. Kung sinong administration, kung sinong inihalal ng taong bayan, nire-respeto natin ang political exercise at saka yung mga botante. So, kung sinong presidente, tulungan natin dahil gobyerno Pilipinas. Ang mamamayang Pilipino ang gobyerno. Ang nasa gobyerno ay temporary lahat. O, bakit nyo sasabihin balimbing kami at saka yung mga ibang mga sumusuporta kay Duterte? Di ba? Tapos na yan. Si Duterte. Sibilya na yan. Bakit nyo sasamahan? Ngayon, alam nyo kung si Duterte, after ng kanyang term, ay tumulong kay Pangulong Marcos, hindi siya ng batikos, hindi siya ng personal, at siya ay nanawagan sa taong bayan para tulungan ang gobyernong ito. Walang away ngayon. Walang away ang Duterte at Marcos. Walang problema si Sara Duterte. Kaso yung magkaamang Duterte, walang ginawa kundi batikusin ang Pangulong Marcos. Murahin, pagbantaan, sabihin ng mga personal na mga isyo. Natural yung matitinong mga nasa gobyerno noon at ngayon, talagang iiwanan siya. At matitinong media, katulad ko. Bakit ko naman sasamahan yung taong walang pagbabago, puro pagmumura, hindi naman maganda yon. Puro pagbabanta at paninira, hindi naman kailangan yon. Kung Pilipino ka, tutulong ka sa gobyerno. Kung Pilipino ka, dapat magmalasakit ka sa gobyerno at sa mamamayan. Hindi yung ikaw ang sumisira, samantalang dati kang Pangulo. Nakita niyo sa buong mundo na mayamang bansa, walang naging Pangulo, Prime Minister o Hari o King na binanatan yung kasalukuyang gobyerno nila. Ang ginagawa ng mga dating Pangulo, halimbawa sa Amerika, kahit mainit ang politika, after election, nire-respeto nila ang lahat ng ginagawa ng kanilang elected president. Wala ng politika. Dito sa atin, from day one, bumatikos ang mga Duterte. Hindi nirespeto ang presidential election, ang mandato ng taong bayan para maghalal ng bagong Pangulo at ngayon si Pangulong Marcos. Puro sila batikos. Bakit? Meron ba silang pinagtatakpan? Hindi ko alam. Ay ngayon, pumutok na ang balita. Inuulit ko. Totoo lang ha. Kung hindi nagbabatikos, kung hindi na personal ang mga Duterte, wala silang problema sana ngayon. Wala rin problema sa impeachment si Sara. Hindi mawawala sa Department of Education si Sara. Hindi mawawalan siya ng pera. Baka bilyon-bilyon ang budget ng Office of the Vice President. Ang problema, lahat sila ay puro paninira ang ginawa. Tapos budget lang tinatanong kung nasaan, hindi pa may paliwanag, galit pa. Tapos nagbanta pang pati buhay ng Pangulo kukunin. Paano ka naman sasama sa ganyang klase mga tao? Aber, kung matino kang Pilipino, sasama ka ba sa ganyang grupo? Di ba yung mga DDS, talaga saradong isip ng mga yan. Pati mga vlogger nila at mga troll, kanila yan eh. Kung matino kang Pilipino, dito ka sasama sa gobyernong ito. Kasi ito hindi na may personal. Ito nagtatrabaho. At kung Pilipino ka, dapat may malasakit ka sa gobyerno. Dahil ang gobyerno ay mamamayan Pilipino. Ayan, di ba? Nagkakaintindihan ba tayo? Kung hindi nyo naintindihan, ay di, kasama kayo ng mga grupong makasarili. O baka naman kaya yung Duterte administration from day one naninira na. Kasi alam niya marami silang ginawang kalokohan, mabubulgar, nabulgar na nga. Ito, napakatindi nung lalabas sa trial. Bank account, bilyong-bilyong kayamanan ng mga Duterte, saan galing yan? Yan ang kinatatakutan ng mga yan. Kaya lahat yung pitong article of impeachment, napakalakas po nun. Maniwala kayo, kahit hindi kayo abogado. Pag nakita nyo at nadinig nyo yung mga hindi naman natin kailayan dahil nabulgar na lahat yan eh. Pinagsama-sama na. Yung bilyong-bilyong bank account na mag-amang Duterte, yun, mabigat po yun. Hindi maitatanggi yan ng mga bangko kasi yung mga bangko, isosomon yan ang impeachment court. Hindi yan pwede itago. Walang bank secrecy law sa impeachment court. Lahat ng mga bank account pagkasama sa article of impeachment, huhukayin yan. Yan ang ayaw ng mga Duterte mahukay kasi lalabas doon. Kahit pang ma-withdraw nila, kahit pa i-close nila, kahit anong gawin nila, may record ang bangko. Ay napatunayan na po na mayroong account na joint account si Digong Duterte at si Inday Sara. Ganun po. Yan ang ayaw nilang mangyari. Wala. Ginalit nila mga congressman. O ano nangyari? Na-impeach sila. 240 congressman signatory na, complainant pa. Itong trial, kahit na matigas ang ulo ni Escudero, hindi naman niya kayang pigilan yan. Kahit kailan mag-umpisa, matutuloy yan. Sa ayaw at sa gusto ng Escudero, matutuloy yan. Kung kailan, hindi natin alam.
Kasi pag si Escudero hindi talaga niya pinangatawan ito, siya mismo ang inuusig ng taong bayan, baka siya matanggal ba as Senate President. Kasi yan ay mandato, obligasyon ng mga senador. Roel Castillo nga ba? Salamat sa inyo. Yan ang totoo. Kayo mga nagsasabi, Mike Abe, balimbing ka, bakit mo ako sasabihin balimbing? Hindi naman ako kasama nyo. Hindi naman ako taga-gobyerno. Kaya hindi ako sumasali sa gobyerno mula ang panahon pa ni Cory. Marami na nag-imbita sa akin na sumama ako sa gobyerno, sa eleksyon, o i-appoint, o anumang posisyon. Hindi ko tinanggap kahit ano. Hindi ko ugali magpunta sa gobyerno ng may posisyon. Dito sa Marcos administration, ang dami ni-offer sa akin, hindi ko tinanggap. Nandyan ako sa government station kasi broadcaster ako eh. Nandyan ako. Talent lang ako dyan. Hindi ako empleyado dyan. Kaya nga doon sa akin broadcast, sinasabi ko kung anong mali sa gobyerno. Dito sinasabi ko rin. Real talk nga. Ang gobyernong ito, batipid sa pera. Hindi gumagastos. Walang public relation. Walang pa-PR-PR. Lahat ng mga media at social media, vlogger, na tumutulong sa kanila, volunteer yan. Walang nakakapera dyan. Volunteer lahat yan. Yan ang totoo. Pero siyempre, pagpapakinggan nyo yung grupo ng mga DDS, hindi sila maniniwala kasi yung kailang ginagawa, binibintang nila sa Marcos followers at supporters. Yung mga Duterte supporters, followers, kung ano ang kanilang nakukuha kay Duterte, binibintang nila sa kabila kasi ganun sila. Yan ang totoo. Pahala kayo. Go overtime na tayo. So ano ba yung pinag-usapan natin? Korupsyon sa DepEd na bulgar na. Ghost student, milyon-milyon pera ng gobyerno. Sabi ni Angara, ay na-discover nila, ongoing investigation. So kung kay Sara Duterte administration nangyari yan, may problema siya. Kung sa nakaraang gobyerno, may problema pa rin. Kasi Duterte administration yan. So mag-amang Duterte, hindi natin, yan ang maghawak dati ng DepEd. Hindi ko sinabing sila may kinalaman. Si Sara, dating sekretary. Si Digong Duterte, dating Pangulo. Noon naman, si Briones sa sekretary. So, yan o. Matindi yan. So, ngayon po, dito po sa video na ito ni Sir Mike Abe, maraming salamat po. Ito yung katibayan, katotohanan. Na meron pong nangyayari talagang anomalya sa ilalim ng pamumuno ni Sara Duterte bilang DepEd Secretary. Bukod sa mga intelligence funds na hindi po alam kung saan napunta, katulad na lang doon sa Youth Summit. Nito nga si Sara Duterte sa kanyang DepEd. Sabi, binigay daw sa AFP yung pera. Wala namang natanggap ang AFP. Nasa 15 million yun. Tapos, intelligence funds. Walang Chippy McDonald, walang Mary Grace Piatos, walang Kokoy Villamin, walang Juan Miguel Uwishi. Diba? Hindi pinag-iinitan si Sara Duterte dito. Totoo yung sinasabi nung si Lambino, na nakita ko, yung video nun, pinag-iinitan daw si Sara Duterte at hindi lang daw si Sara Duterte ang gumagamit ng intelligence funds. Totoo naman yun. Diba? Pero bukod tanging si Sara Duterte ang hindi makapagpaliwanag ng maayos kung saan niya nilustay ang pera ng intelligence funds. Diba? Totoo naman yun. Maraming ahensya gumagamit ng intelligence funds. Pero, diba, si Sara Duterte ang bukod tangi na wala pong maipaliwanag, hindi maipakita kung sino si Kokoy Villamin at Mary Grace Piatos, hindi maipakita kung sino itong mga ghost student na ito. Hindi pwede yung mga tinanggal lang sa trabaho. Hindi pwede yung mga nawalan lang ng trabaho. Tapos hindi mga nakasuhan, hindi umuusad ang mga kaso. Bakit? Dahil may pumoprotekta? Naku, hindi po pwede yan. Abangan natin ang update dyan dahil ang balita ko, si Jinggoy Estrada ay papaimbestigahan din po itong issue na ito sa Senado. Sasabi, pinag-iinitan na naman si Sara. Hindi pinag-iinitan si Sara. Natutuklasan lang na ang mga hinahawakang ahensya ng gobyerno ni VP Sara ay laging may anomalya. Ano yan? Like father, like daughter. So, abangan natin yan. Mangyayari yan dyan sa Senado. Sana talaga imbestigahan. At dapat lang talaga na ma-impeach na yan. Naku, habang tumatagal sa pwesto yan, gaano kalaking pera ng taong bayan ang nawawala.
So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Maraming salamat sa video ni Sir Mike Abe. Happy weekend po Sir Mike. Salamat. Ingat po kayo. Nasa mang panig po kayo ng mundo. Momo chup chup. Love you. God bless us all. Pilipinas. God first. Salamat po.